Itong Manila Solon at House Public Order Chairman, sinabing pagbubunyag ni Senator Lacson nakakagalit ang Kamara. Imbestigahan na rin ang kontrobersyal na flood control projects. May mga report dyan si Bombo Annalise Subirano. Nakakagalit at nakakasuka ang revelasyon kaugnay sa kontrobersyal na flood control projects sa naging privilege speech ni Senator Ping Lacson kung ito man ay totoo. Ito ang inihayag ni House Public Order Chairman at Manila Representative Rolando Valeriano. Sinabi ni Valeriano, nakakagalit ang sistema ng korupsyon kaya dapat lamang may managot kung totoo ang naging ulat ng senador. Sinabi pa ng kongresista, panahon na para imbestigahan ang nasabing issue. Panagutin ang mga nasa likod ng mga palpak na flood control projects dahil marami sa ating mga kababayan ang nahihirapan sa tuwing makakaranas ng malawakang pagbaha. Dagdag pa ni Valeriano, panahon na rin linawin ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan ang kanyang pangalan matapos siyang pangalanan ng senador. Pakinggan natin si Manila Representative Rolando Valeriano. Yung nilatag ni Senator Lacson, nakakagalit po yun. Nakakasuka nga ang tempo yung ganitong sistemang korupsyon. So, imaginein mo habang binabaha yung taong bayan, may ilang mga opisyal, may mga negosyante na pinagkakakitaan pa ito. So siguro, it's high time now to investigate them. Dapat maimbestigahan ng gusto. Pangalanan at panagutin din yung mga sangkot. Kasi nadadami po ngayon parang in general yung nila, Kongreso, DPWH. Once and for all, masettle to. Pangalanan, names, at kung kailangan prosecute. Hindi pwedeng lagi tayong tahimik o babaliwalayan natin to dahil ito nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po bagay na nawawala rito. Pati buhay ng dahil dito sa flood control dahil binaha not only in Metro Manila pero halos buong Pilipinas. Samantala, una nang itinanggi ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan na siya ang nag-propose sa mga questionableng flood control projects sa kanyang lalawigan. Sa isang panayam, pinaliwanag ni Panaligan na ang mga flood control projects sa Nauhan, Baco at iba pang munisipalidad sa kanyang lalawigan ay nakalagay na umano sa National Expenditure Program na dumarating sa Kongreso. Sabi pa ni Panaligan, kapag natanggap na ng Kongreso ang NEP o ang National Expenditure Program, ay nakalista na doon ang mga proyekto kabilang ang mga flood control project. Ayon pa kay Panaligan, hindi siya nagpalista ng mga proyekto dahil wala siyang papel sa paglilista. Anya, ang implementer ng proyekto ay ang Regional Office ng Department of Public Works and Highways. Ibinunyag pa ni Panaligan, lahat ng kontraktor ay nasa region o nasyonal. Wala ni isang kontraktor na taga Mindoro. Naniniwala naman si Panaligan na dahil nasira ang mga nasabing proyekto, mayroong anomalya. Pakinggan natin si Representative Arnan Panaligan. Pero gusto ko lang linawin, ang proponent yan ay walang iba kundi ang DPWH. At yan ay kasama na sa National Expenditure Program or NEP na dumadating sa Kongreso. Nanggaling sa Executive Department, sinasabit yan ng Executive Department para talakay ng Kongreso. At doon sa NEP ay nakalagay na rin, naka-itemize na ang mga flood control projects na ito sa bayan ng Nauhan, sa Baco at iba pa. Nandun na yun. So hindi tayo ang nag-propose noon, pero nandun yun sa NEP. Ngayon, sasabihin, tayo ang nag-finance, technically ay maaari sabihin Kongreso nag-finance kasi yung NEP na yon ay inaproban ng Kongreso at naging General Appropriations Act nung mapirma ng Pangulo. Kaya parang Congress ang nag-finance niyan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari ay ang listing, identification and prioritization of flood control projects ay nanggagaling sa DPWH. At naka-specify na yon dun sa NEP na dumadating sa Kongreso. Si Representative Arnan Panaligan. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected.
anytime, anywhere.